Are you Ilocano? 1. Yeah. How about you, Kuya? Are you Ilocano? 1. Venos. Louder. Venos. What's up, Divera family? It's your boy, Christian. It's your boy Grayson. Kamusta kayong lahat? Happy New Year nga pala sa inyo. And syempre, belated Merry Christmas din. At ngayong vlog na to kasi meron ako importanteng sasabihin sa mga anak ko. Kaka-drop off lang sa kanila dahil bukas wala akong pasok. Araw ko kasama sila. Did you miss Daddy? Yeah. I'm building this. Who gave you that? Your friend Marcus and Yeah. Sia. Say thank you to them. Thank you. Yeah, how about you, Ash? Say thank you for the car. It's already broken. And it's broken. It's not for my brother. I checked. It is not for 3 years old. I saw it. So bago tayo magsimula, ako nga pala si Manong Chris na walang sa ngayon pero para sa mga anak ko ako ay babangon. And ayun, dahil nga pumasok ko kanina nakalimutan kong maglabas ng karne na dapat lulutuin ko ngayong gabi. So nilabas ko muna yung sausage and then chicken legs. Gagawa na lang ako ng sauce or ipapahid ko na lang dun sa manok. Yung mga madalian lang dyan from scratch. Hindi ko na alam dahil anong oras na rin. What? Yeah! You funny boy? Yeah. Yes, sir. Are you Ilocano? 1. Yeah. How about you, Kuya? Are you Ilocano? 1. One or one? 1, 2, 3, 4? Kakauwi ko lang galing trabaho and then bukas may daycare din sila kaya kailangan natin mag-ready. And patulugin din sila na maaga dahil ano oras na nga ba. So 7:31 na ng gabi. Kasi itong mga bata hindi nila kinakain yung mga Filipino foods sa school dahil more on, more on gatas. Kaya hindi kumakain. Yan, addict sa gatas, sa snacks, sabi ng teacher. And kay Grayson naman, kailangan pasta dyan. Kaso, ang problema lang doon, walang microwave kaya pinapainit ko na bago ko sila yatid. Pero kay Asher naman, meron natin silang like microwave doon. Magluluto muna siguro ako bago ko sabihin sa kanila yung kailangan ko sabihin. So syempre, para alam nyo rin kung ano yung pinagkakaabalahan ko, kung ano yung ginagawa ko ngayon sa buhay ko, ngayong bagong taon. Dahil ngayong taon na to talaga guys, magpapaka-busy ako. To my house. Oh, what are you gonna say? Say, how are you guys? What is that? Banana. No, it's not. It's Rice Krispie. I want it. Baby, oh! Spider-Man! Spider-Poo, Spider. Whoa. Whoa! Say pew pew! Whoa! Say I am! Venos. Louder! Venos. Where are you? So before I start, can I get a hug first? I miss you guys. How about you, Ash? Did I miss that? I've been working, bro. Oh, man. Hey, Daddy, I can't push my head. Oh no. Thank you. How about you, Kuya? Kiss you. Tumasi. Shoutout nga pala sa kumpare ko, kay Juvie, sa pagregalo niya sa akin na itong PJs natin, no? Sheesh. Smash. See that? Alright, time to cook. See you later. Since late na rin kasi, wala na rin akong oras para sabihin sa kanila like bukas. Sasabihin ko na sa kanila ngayon habang tinatapos ko yung in-air fryer kong manok. You're not gonna see Daddy every 2 days or every 3 days, like... Why? Huh? Why? Tell me. You're gonna be sad? You're gonna miss Daddy? It's okay. You're only gonna see me maybe once a week, twice a week. Not like before starting tomorrow. I have to drop you off right away. Why? Did you hear what I said to Kuya? Like how we see each other before. Are you gonna be sad? You're not gonna see Daddy? It's okay. Okay, bye.
that, I'm gonna tell you my reason, okay? Daddy's gonna work. You know, I talked to your mom. I have to work. I have to work a lot. You know, daddy's schedule is it's not fit right now. Daddy's schedule is 12 hours, right? You know that. I can't drop you off at daycare that early. I can pick you up that late because daddy has to work. That's why our schedule before is like 7-7, right? That's my schedule before. So I see you guys a lot before. But starting tomorrow, daddy has to go to work so I can buy you toys. I want a ball. I know it's hard, but I want a ball. I want to buy a okay. ball. I just want you to understand, Kuya, okay? When you're at mommy's, you have to think that daddy's working, okay? When you're not with daddy, I'm at work. I can still visit you there. After work, I can say hi. I can call you every night. But it doesn't mean I won't see you anymore, like, What is that? for good. Because daddy's gonna work. The Daddy's work? going to work. So I can provide, you know? And I can buy your toys, your balls, whatever you want. I want a ball. Okay. It's hard for me. Well, when I'm not with you, I'm gonna call you. I can pick you up at daycare after my work. I just can't drop you off. That's why you're staying at your mom's. Do you understand, Daddy? Good. So si Asher, hindi niya pa masyado maintindihan yun. Si Grayson, medyo naintindihan niya rin. Well, si Asher naman, nami-miss niya rin ako. Pag drop off ko siya, umiiyak siya na, like, hindi naman palagi, na gusto niya ako magstay there for a bit. Lalo na pagka yakap niya ako, ganon. Pero, yeah, maintindihan din nila. So, in-open up ko yun sa nanay nila na kailangan kong ngayong taon, kailangan kong bumawi, kailangan kong magtrabaho, kailangan kong magbatak sa trabaho, kailangan kong kumita, you know, ma-afford ko kung anong meron kami, kung anong kailangan ng mga bata in the future dahil sila naman yung priority ko. So, sila ang uunahin ko lagi, wala nang iba. And yeah, marami naman nakakaintindi sa akin. Na isa rin na gusto kong isipin nila habang nasa nanay nila sila, isipin lang nila nagtatrabaho ako, na gaya nga nasabi ko, tatawagan ko sila, tutulong pa rin ako. Kailangan ko lang talagang gawin to para mabuhay kami, makabawi ako sa, you know, alam mo naman na lubog tayo, bumabangon, kailangan natin bumawi. Ngayong taon kasi gusto ko matapos yung taon na to nang hindi lang tayo nag-survive. Gusto ko next year kasi si Grayson, matatapos na yung treatment niya ng January 2027. Gusto ko yung taon na yon puro saya na lang, puro positive. Ngayong taon din naman gusto ko puro positive, saya, pero gusto ko yung next year talagang, you know, back to normal life. Wala nang iniisip na pagbangon. Na gusto ko next year nakabangon na ako, yun yung target ko ngayong taon. Kaya pinili kong mag-grind na yun din, humanap na rin ako ng hobby ko na kapag ka nayayamot ako, nalulungkot ako, humahataw rin ako sa gym. Bali, yun lang naging ko ngayon, naging hobby ko. Wala nang iba, trabaho. So, minsan nagbo-volleyball din ako. Kaya ginawa ko ng video na to dahil gusto ko rin, syempre, may share doon sa mga tao na may pinagdadaanan katulad ko na kung kayo ay nahihirapan din, harapin nyo lang yung sakit. Harapin nyo lang din, damdamin nyo. Gawin yung inspirasyon, yung mga pinagdaanan nyo sa buhay. Yung mga nangyari noong 2025, iwanan nyo na lang yon. Magiging kwento na lang kasama sa buhay natin yon. And yeah, maging matapang tayo para sa mga anak natin, para sa mga mahal natin sa buhay, right? Yeah. Stress ka man ngayon, stress ka pa rin bukas, kaya piliin mo na maging masaya. Alam mo yun, kahit marami tayong problema, kaliwat kanan, maging tayo pa rin. Kung ano tayo, ganoon pa rin tayo. Maging kung tarantado ka din, maging tarantado ka pa rin kahit, you know, kahit may problema ka, di ba? Labanan lang natin kung ano iniisip natin. Kaya sa lahat ng mga lalaki dyan, dahil alam ko lahat, hindi tayo ganoon nag-open up, hindi tayo ganoon like tayo nagkikwento kung ano yung mga nararanasan natin, nararamdaman natin. Kaya, yeah, so lang sabihin sa inyo, ilabas nyo rin yan dahil hindi naman porket umiyak tayo sa harap ng tao, mahina tayo, hindi tayo lalaki. Okay lang umiyak, ilabas nyo yan. Pakita nyo sa lahat ng tao, pakita nyo sa maraming tao, huwag kayong mahihiya na umiyak. Maglabas ng sama ng loob, hindi porket lalaki tayo, kakayanin natin lahat. I mean, kakayanin natin, pero syempre, kailangan ipakita rin natin yung weak side natin. Syempre, may feelings din tayo. Hindi naman tayo pusong bato. Tatagal lang natin para sa pamilya natin, sa mga anak natin, sa mga mahal natin sa buhay. So, isa rin yun sa iniisip namin mga lalaki na kapag hindi kami humataw sa trabaho, wala kaming hahantungan, kailangan namin humataw. So, kaya mahirap kami intindihin, lalo na yung sa posisyon ko ngayon, na gaya nga ng sabi ko, hindi ko na priority yung maghanap ng iba. Kung dadating man na mauna talaga yung mga anak ko,
Ang mahirap dyan, syempre, kailangan pagdating sa lalaki, maganda trabaho mo, yung career mo, like financially stable ka. Syempre, kahit gano'n naman tayo, unahin ko pa rin yung mga anak ko, future nila. Wala naman na akong ibang hinangan. Hindi ko naman na kailangan ng magandang kotse, magandang bahay. Gusto ko lang mabuhay ng normal na buhay. Gusto ko lang ulit bumalik sa dati kong buhay na, alam mo yon yung, like, loyalty tsaka pagmamahal lang. Yun lang naman yung hinahanap ko. Yun lang naman yung kailangan ko. Kung may dadating, hindi ako maintindihan, okay lang yun. Maybe, you know, basta hindi yun yung priority ko. At itong mga chikiting na to ang priority ko. Wala nang iba. Kailangan ko mag-grind, kailangan ko talaga magtrabaho. Dahil bilang ama, bilang lalaki, sobrang hirap. Kaya nang sabi ko sa inyo, titiisin ko yung walang ingay dito sa bahay nang wala sila. Yung mga araw na magiging tahimik tong place ko, ilalaan ko na lang sa gym, sa hobby ko, or like, mag-vlog ako. Para kahit papano, hindi ako ganun mag-isip masyado. So like I said, when I'm not with you guys, Daddy's at work. Okay? Okay. I'll come visit you, and I can pick you up from daycare. Okay. What about me? Well, I cannot. Why? But I can see you when I pick up Asher or when I drop him off. Okay? Will my mom pick me up? Your mom's gonna pick you up because your daycare it's until 6 p.m. only. I'm getting back on my feet, okay? Okay. Yeah, I have to grind. So by the time you're done on your treatment, we can go to Japan. We can go to Disneyland, right? That's our Yeah. promise to you. And we can go to the Philippines. Yeah, you're coming too. Okay. Yeah, are you guys excited? That's why you let Daddy work, okay? Okay. Okay. Alright, yun lang guys. So yun lang, gusto ko lang sabihin sa kanila, gusto kong i-share lang din sa inyo kung ano ba talaga yung gagawin ko ngayong taon or like kung ano yung pagkakabalahan ko ngayong taon. Tatrabaho lang ako ng magtatrabaho. Basta makabangon ako dahil gusto ko pagpasok sa susunod na taon, puro good news. Especially yung kanya nga, yung treatment ng anak ko. Like yung makikure na siya ng 2027 January, last treatment niya. Siyempre, unang-una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa Panginoon and sa mga taong nagdasal at patuloy na nagdadasal para kay Grayson and then siyempre sa amin na rin ng family ko, Asher, ako. Right? Yeah. So, na-stress ako, na-pressure ako. Kahit minsan mabigat yung nararamdaman ko, maraming solusyon. Maraming solusyon. So, yun lang. God bless sa atin lahat. Kita-kita tayo sa susunod na vlog. Dahil kakain na kami. Lagi yung tatandaan, minsan lang ang buhay. Bawal negative, positive tayo. Dapat lagi ang matawang musga. Dahil inggit lang sila! So, paalam sa inyo, The Venom Family. See you na lang sa susunod na vlog. My head. Say paalam! Paalam. Peace! Peace.